Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories, ang tahanan ng mga kwentong nakakatindig, balahibo, puno ng misteryo at may mga aral na hindi mo aakalain. At narito na naman tayo ngayon para sa isang kwentong tiyak na magpapakaba, magpapahinto sa pintig ng puso, at maghahatid ng isang panibagong paglalakbay sa madilim na bahagi ng ating imahinasyon. Handa na ba kayo? Kung oo, huminga ng malalim at ihanda na ang inyong sarili. Dahil ngayong gabi, tatalakayin natin ang isang kababalaghan na umiikot sa isang tahimik ngunit misteryosong bayan sa Mindanao. Isang kwentong hindi basta-basta pinabanggit sa liwanag ng araw. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Ang bayan ng San Alvaro, isang liblib na pamayanan sa gilid ng kabundukan ng Mindanao, ay tila napag-iwanan na ng panahon. Wala itong sariling cellphone signal, limitado ang kuryente, at iisang kalsada lang ang nag-uugnay rito sa Karatigbayan. Pero higit sa lahat, kilala ito sa isang mahiwagang pangyayaring binalot ng takot at paniniwala, ang itim na araw. Ayon sa matatanda, tuwing ika-trace ng bawat buwan, isang araw ang dumadaan na hindi sumisikat ang araw. Walang liwanag, walang init, tanging malamig at nakakakilabot na dilim ang bumabalot sa buong bayan. Sa araw na ito, bawal ang magising. Kung gusto mong mabuhay, matulog ka. Huwag kang kikilos, huwag kang mag-ingay, at lalong huwag mong bubuksan ang iyong mga mata. Babala ng matandang si Lola Biring, ang pinakamatandang residente ng San Alvaro na sinasabing minsan na raw nakakita ng tagagising. Si Nico, isang 17 anyos na estudyanteng taga Maynila, ay pinilit ng kanyang ina na doon muna tumira sa San Alvaro habang nagpapagaling ito mula sa isang aksidente. Kasama niya ang kanyang pinsang si Ella, 16 anyos, at ang lolo nilang si Mang Andres, dating barangay tanod, at ngayon ay kilala sa lugar bilang bantay ng gabi. Noong una, akala ko kwento lang yung itim na araw, bulong ni Nico kay Ella habang sila ay nagpapahinga sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Pero seryoso silang lahat. Lahat ng tindahan sarado, mga tao nagsusulputan ng kulambo, at may mga pampatulog pang iniinom. Hindi ito biro, sagot ni Ella. 2 taon na ang nakalipas mula nung huling may nawala sa gabi ng itim na araw. Si Kuya Ruben, anak ni Aling Tersing. Natagpuan na lang ang kulambo niyang punit-punit at may mga bakas ng kuko sa sahig. Pero walang kahit isang patak ng dugo. Lumamlam ang langit bandang 3:00 ng madaling araw. Ang mga ibon na dati maagang kumakanta, ngayoy tahimik. Pati ang mga aso, tila natuto ng huwag kumahol. Ang buong bayan ay para bang huminto sa paghinga. Lahat ng bahay may nakakandadong bintana, makakapal na kurtina at mga kulambong kulay itim na sinasabing hindi pinapasok ng mga nilalang. Ang mga tao may kanya-kanyang ritual, nagdarasal, umiinom ng herbal na pampatulog, at higit sa lahat, hindi dapat gising sa oras ng itim na araw. Pero si Nico, tila may kakaibang nararamdaman. Hindi siya makatulog. Ang paligid ay tila bumibigat. Ang hangin parang dumidikit sa balat. Sa kanyang pandinig, may tila mahihinang kaluskos. Mula sa labas o sa kisame.
Sa kabilang bahagi ng baryo, si Tata Dumeng, ang bulag na albularyo, ay tahimik na nakaupo sa sahig. Nakapaligid sa kanya ang mga damong gamot, langis at isang bilog na asin. Kahit bulag, ramdam niya ang pagdating ng dilim. Naririto na sila. Pulong niya, mga tagagising. Pumalik tayo kina Nico. Sa silid niya, kahit nakakulambo, na hindi niya mapigilan ang sarili, binuksan niya ang cellphone. Wala namang signal pero gusto lang niyang maaliw. Isinuksok niya ang earphones. Pinindot ang music player. Ngunit imbes na musika, isang mahinang boses ang lumabas. Nakita ka na namin. Nahulog ang cellphone. Tumigil ang buong paligid. Naramdaman niyang parang may anino sa likod ng kulambo. Mabagal, mahaba ang mga daliri. Humihinga. Nico, ang tinig ay parang nagmumula sa ilalim ng kama. Sa labas, sa ilalim ng anino ng mga puno, naglalakad ang mga nilalang. Mga aninong nakayuko, mahahaba ang leeg at walang mukha. Mga nilalang na tinatawag ng bayan bilang tagagising. Hindi, sila basta nananakot, sila ay kumukuha. Sa isang sulok ng bahay ni Mang Andres may umuungol, si Ella. Hindi ko kayang matulog. Halos pabulong na iyak nito habang hawak ang dibdib. Pumipintig ang takot sa kanyang mga mata. At sa dilim, unti-unti siyang nakaririnig ng pagaspas, hindi ng pakpak, hindi rin ng hangin, kundi ng mahahabang kuko na tumatama sa kahoy. Huwag kayong titingin. Paulit-ulit na bulong ni Lola Biring sa sarili. Dumaan na sila dati, pero ngayong taon, mas gutom sila. Sa gitna ng kadiliman, may isang batang lalaki sa kabilang kalye. Si Junjun, 6 na taong gulang, na nakalimutang painumin ng pampatulog ng ina. Nagising siya dahil sa tawag ng kalikasan. Pumangon siya at dahan-dahang bumaba ng kama. Sa hagdan, may nakita siyang isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi, pero walang mukha. Tumigil ito, kumindat. Si Junjun ay hindi na nakabalik sa kama. Sa loob ng bahay ni Mang Andres, nananatiling dilat si Nico, nanginginig sa ilalim ng kanyang kumot. Ramdam niya ang malamig na hininga na dumadampi sa kanyang batok kahit wala naman siyang katabi. Tumingin siya sa kisame. May aninong nakadapa. Dahan-dahang, gumapang pababa. Hindi ito gumagawa ng tunog, pero bawat galaw nito'y parang nagpapakipot sa mundo ni Nico. Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Ito na ba ang tagagising? Akala niya katang-isip lang. Akala niya kwento lang ng mga matatanda. Pero ngayon, narito ito. At siya, gising na, gising. Samantala, sa silid ni Ella, tahimik siyang nakatalukbong sa ilalim ng kumot. Pinilit niyang magdasal, ngunit natigil nang may maramdaman siyang biglang umupo sa kanyang kama. Alam niyang wala dapat doon. Alam niyang nakalak ang pinto. Isang mabigat na katawan, mabagal ang hininga. Matulog ka. Pabulong na tinig, parang dalawang boses na pinagsama ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Hindi siya kumibo. Hindi siya gumalaw. Ngunit may malamig, matulis na kuko ang dahan-dahang humagod sa kanyang binti. Hindi niya kaya. Sumigaw siya. Ngunit ang sigaw niya, walang tunog. Parang nilamon ng dilim. Sa bahay ni Aling Tersing ang nawala ng anak noon,
Sinindihan niya ang isang sinaunang kandila mula sa simbahan. Isang kandilang sinasabing pinatungan ng basbas mula sa isang pare bago ito misteryosong nawala noong 1990s. Sila'y mula sa gabi bago may araw, aniya habang inilalagay sa altar ang kandila. Mga nilalang na umiral bago pa tayo natutong sumamba sa liwanag. Huminga siya ng malalim. Kung naririto ka muli, anak, ipaalam mo sa akin. May tumapik sa kanyang likod. Habang sa gubat na bumabalot sa bayan ng San Alvaro, si Tata Domeng, ang bulag na albularyo, ay biglang naglabas ng isang sirang kampanilya na yari sa tanso. Ito lang ang tanging tunog na hindi nila kayang lapitan, aniya sa alagang pusang itim na nakadapa sa kanyang paa. Ngunit nang kanyang tinugtog ito, wala itong tunog. Bumalik tayo kay Nico. Hindi na niya alam kung gising pa siya o bangungot na ang kanyang dinaranas. Ang anino sa kisame ngayon ay bumaba na sa sahig. Tila gumagapang ito sa paligid ng kulambo. Inaamoy siya, iniikot siya, at parang alam nitong hindi siya natutulog. Dahan-dahan siyang dumukot sa ilalim ng unan. Nandoon ang kanyang kwentas, isang lumang anting-ansing mula kay Lola Biring. May nakaukit na salitang baybayin. Sinabi sa kanya ng lola niya noon, "Huwag mo lang iwawala yan. Banal yan, anak. Gawa pa yan bago dumating ang mga Kastila. Laban yan sa mga nilalang ng dilim." Kinuha niya ang kwentas. Nilapit sa kulambo. Huminto ang gumagapang, umatras. Ngunit hindi pa ito tapos. Sa labas ng bintana, may mas malaking nilalang. Parang tao, pero hindi. Mahaba ang leeg, nakaawang, ang bibig, at sa bawat ngiti ay may isang pares ng matang nakatitig. Isa sa mga matatandang tagagising. Bigla tumunog ang kampana ng lumang simbahan. Isang beses, dalawa, tatlo. Ang simbahan ng San Alvaro ay matagal nang sarado. Walang pare, wala ring tagabantay. At higit sa lahat, wala dapat tumutunog na kampana. Nagising si Mang Andres. Kinuha niya ang lumang baril. Mukhang may gising ngayong gabi, bulong niya. Isinuot ang kanyang bota. Lumabas ng bahay. Dala ang lampara at ang isang maliit na krusipihong yari sa pilak. Sa gilid ng bayan, sa lumang waiting shed, may isang batang babae na nakaputi. Basang-basa ang buhok. Wala itong paa. Tumingin ito sa kamera ng CCTV na lihim na ikinabit ni F. Mang Andres. Tumingin at ngumiti. Sa loob ng bahay ni Aling Tersing, umiiyak siya habang yakap-yakap ang kulambo ng nawalang anak. Ako ang dahilan. Ako ang gising noon. Hindi siya... Sa kanyang likod, marahang lumitaw ang isang figura. Si Ruben, ang anak niya. Ngunit ang mga mata nito ay itim na itim. Tahimik ang buong San Alvaro. Walang humihip na hangin, walang tahol ng aso, at kahit ang mga kuliglig ay para bang piniling huwag lumikha ng ingay. Isang uri ng katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan kundi kaba. Sa loob ng bahay ni Mang Andres, mahigpit niyang hawak ang pilak na krusipihong tinatawag niyang Bantay Pinto. Ibinilin ito sa kanya noon pa ng isang misyonerong pare na dumaan sa San Alvaro kasama ang babala. Darating ang araw na hindi na liwanag ang gigising sa inyo, kundi ang mga aninong gutom sa kaluluwa. Sa liwanag ng kanyang lampara,
Nakita ni Mang Andres ang mga bakas ng madugong kuko sa mga pader ng karatigbahay nila. Hindi ito galing sa hayop, masyado itong pantay at mahabang mahaba. Pumasok siya. Samantala, si Nico, yakap pa rin ang kanyang anting-anting, ay nakatitig sa madilim na gilid ng kanyang silid. Hindi niya na alam kung gaano katagal siyang hindi nakakatulog. Pero alam niyang kung papikit siya ngayon, baka hindi na siya magising. Sa kanyang tenga, paulit-ulit ang bulong mula sa kadiliman. Ang mga gising sa amin ay babalik. Maya-maya'y may narinig siyang kaluskos mula sa dingding. Parang may gumagapang sa pagitan ng mga tabla ng bahay. Hindi daga, hindi ahas, parang mga kuko, humahagod, humahagilap. Biglang bumagsak ang orasan sa dingding. At kasabay ng tunog nito ay ang pagbukas ng kanyang pintuan. Mahina, marahan, umiingit. At sa pinto, sa ilalim ng anino ng lampara, may nakita siyang paa. Hindi tao, mahaba ang daliri at may 6 na kuko. Sa kabilang bahay, si Ella ay nakatulog sa takot. Ngunit sa panaginip niya, hindi siya ligtas. Nasa loob siya ng simbahan ng San Alvaro. Sa harap ng altar, may isang nilalang na nakaputi, mukhang madre. Pero kapag lumapit ka, mapapansin mong wala itong mukha. Matulog ka, sabi ng nilalang. Ella lumingon. Lahat ng tao sa simbahan ay may suot na puting belo at lahat sila walang mukha. Biglang may sumigaw. Ang gising ay sa kanila. Nagising si Ella, nanginginig, basang-basa ng pawis. At sa kanyang kisame, may mukhang nakasungaw mula sa loob ng butas ng bentilador. Nakangiti. Si Mang Andres, habang nag-iikot, ay napadpad sa harap ng lumang bahay ng pamilya Relosa. Matagal nang abandonado, pero ngayon bukas ang pinto at sa loob may ilaw. Bakit may ilaw? Pumasok siya. Sa gitna ng sala, may umiikot na plaka sa lumang turntable. Tumutugtog ng lumang kantang Kastila. At sa ilalim ng mesa, may isang batang babae na humihikbi. Ikaw, ba si tagabantay? Tanong ng bata. Oh, nasaan ang nanay mo? Tanong ni Mang Andres. Sumagot ang bata. Hinila siya ng mga mukha kasi gising siya. Sa labas ng simbahan, naglalakad si Tata Domeng. Dala ang kanyang baston at hawak ang isang bote ng pinakuluang langis na may durog na uling, asin at durog na balat ng ahas. Hindi na niya kailangan ng mata. Pakiramdam ang kanyang sandata. Tagagising, bumalik kayo kasi may nagsimulang sumilip. Pulong niya. Huminto siya sa tapat ng puno ng akasya. Naramdaman niya, may isa pang nilalang. Hindi isa sa kanila. May isa pang gising, pero hindi tao. Sa sapa, malapit sa ilalim ng tulay, may batang lalaki. Si Junjun, o ang katawan nito. Nakahawak ito sa mga bato, nanginginig. Wala na ang normal nitong mukha, napalitan ng maskara ng ngiti, isang uri ng balat na peke. Parang ipinilit nang umiti ng hindi kusang loob. Isang nilalang ang yumakap sa kanya, mukhang ina, pero may buntot at may ngipin sa likod ng batok. Dito ka lang anak, dito ka lang, di ka nagigising. Sa gitna ng gubat, may nakatayo, isang matangkad na nilalang na may suot na kasuotang pare. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang krusipihong binaliktad at ang kanyang mata ay 2 apoy na asul. Siya ang tagagising
na pinakamatanda. At sa kanyang bibig, lumabas ang matandang panalangin sa wikang hindi na ginagamit ng tao. Ibabalik namin ang gabi sa kanyang trono. Diyos, ang kampana ng simbahan ay muling tumunog. Ngunit sa pagkakataong ito, 13 beses. At sa huling tunog, nagbukas ang lahat ng bintana sa bayan ng San Alvaro. Ang mga kulambo, isa-isang punitin. Ang mga natutulog, isa-isang nagising. Hindi nila ginusto. Ang oras ng itim na araw ay tila humihinto. Walang pag-usad ng panahon. Walang umaga. Parang isinilid ang buong San Alvaro sa isang kahong walang ilaw. Walang labasan, walang hangin, at pinupuno ng mga matang nakamasid mula sa likod ng mga kurtina ng dilim. Sa loob ng bahay ni Ella, hindi na siya makagalaw. Ang kisame ay hindi na kisame. Ito ay bibig, at mula roon, dahan-dahang bumababa ang mga itim na dila. Pilit siyang inaabot habang nananatili siyang nakatulala sa takot. Pag napikit ka, hindi ka nagigising, bulong ng tinig mula sa dilim. Pag dumilat ka, hindi mo na ako makikita. Anong mas nakakatakot? Tanong ng sarili niyang isipan. At sa kanyang tagiliran, may malamig na kamay na dumikit. Si Nico, habang yakap pa rin ang kanyang anting-anting, ay lumabas na mula sa kwarto. Hindi na siya makatiis. Kailangan niyang makahanap ng ibang tao. Kailangan niyang malaman kung totoo ang lahat ng ito o kung unti-unti na siyang nababaliw. Bawat kalsadang nilalakaran niya ay tila mas makitid sa dati. Ang mga poste ng ilaw ay nandoon pero hindi bukas. Ang mga bahay, nakabukas ang bintana pero walang tao. Parang may mga aninong gumagalaw sa loob ng mga bahay pero wala kang makikitang malinaw. Hanggang sa may nakita siyang sulat sa dingding ng isang bahay. Ang sinumang sumilip sa madilim na langit ng itim na araw ay hindi na makakalimot sa mga mukha ng kadiliman. Tumingala si Nico. At sa kalangitang itim, may nakaguhit na dambuhalang mata, isang matang nakatitig diretso sa kanya. Gumagalaw ang iris nito, parang buhay. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang may dila ng malamig na hangin ang dumampi sa batok niya. May bumulong, "Alam ka na namin, isa ka na sa mga gising." Sa bahay ni Aling Tersing, umiiyak siya habang nakaupo sa altar. Hawak ang larawan ng anak na si Ruben. Ang mukha ng anak sa larawan ay unti-unting nawawala, parang pinubura ng hangin. Sa paligid niya, nagsisimulang umiyak ang mga kandila. Hindi na sila natutunaw, umiiyak sila ng dugo. Bigla, kumatok ang pinto. 3 beses. Pagbukas niya, si Ruben ay nakatayo roon. Parehong-pareho ang damit niya noong huling beses na nakita niya ito. Pero may kakaiba. Ang mga mata ay puti, walang itim. At sa kanyang batok ay may palatandaan ng mga daliri. "Ako ba to, inay?" tanong nito. Aling Tersing ay hindi makasagot. Dahil hindi lang si Ruben ang nasa labas. Sa likod niya may 6 pang bata. Lahat may parehong mata. Pare-parehong tanong ang dala. "Kami ba to, inay? Kami ba ang mga nawala noong itim na araw?" Samantala, sa gubat, si Tata Domeng ay nasa gitna ng isang bilog ng asin. Sa kanyang harapan, isang libro ng mga lumang dasal na isinulat sa sinaunang baybayin. Pinubuklat niya ito gamit ang nadaramang guhit sa mga dahon.
Hindi lang sila ang tagagising, bulong niya. May mga tagapagtulog, ngunit natulog na rin sila. At doon niya naalala ang lumang simbahan ng Kanluranin, ang simbahan sa bundok na sinadyang iwan ng mga misyonero. May itinatago raw ito, ang huling kampanilya ng liwanag, ang kampana ng oras. Si Tata Domeng ay tumayo. Alam niya kailangang makarating doon si Nico, si Ella at ang mga natitirang gising bago pa sila tuluyang kainin ng gabi. Si Mang Andres sa kabilang dako ay sumugod sa loob ng simbahan. Sa gitna ng altar, may isang nilalang na nakaluhod. Isang nilalang na halos tao, pero may sobrang leeg na parang kordon. At sa kanyang likod ay nakausli ang mga kamay na tila labis sa normal na bilang. "Nakilala kita," sabi ni Mang Andres. "Isa ka sa mga dating bantay ng liwanag." Sumagot ang nilalang, "Ako ay bumaliktad dahil ang liwanag ay mas marahas kaysa sa dilim." Biglang dumilim ang loob ng simbahan. Lahat ng kandila ay namatay sabay-sabay. At sa mismong harap ni Mang Andres, sumulpot ang tatlong tagagising na pinakamatanda. Sa labas ng simbahan, naroon si Nico. Tumigil siya sa harap ng pintuan. Ramdam niya, doon nagmumula ang ugat ng gabi. Doon niya kailangang pumasok. Hindi na lang para sa sarili niya, para sa bayan ng San Alvaro. Sa kanyang likod, unti-unting naglalakad si Ella. May sugat sa braso. May dalang lumang rosaryo na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. "Tayo na, Nico," sabi niya, bago tuluyang magising ang lahat. Ngunit bago sila makapasok, tumunog muli ang kampana. 1 beses, 2, 3, 14 na beses. Hindi, ito dapat mangyari. Ngayon lang ito nangyari. At sa tunog ng huling kampana, pumutok ang langit. Mula sa biyak sa langit, bumuhos ang mga nilalang na itinapon sa dilim. Mga mukha na walang mata, mga katawan na walang buto, mga nilalang na ang tanging layunin ay hanapin ang mga gising. Takip ng gabi, ito ay naging isang nilalang. Isang buhay na itim na alon na bumalot sa buong San Alvaro. Ang mga bahay ay tinabunan ng itim na usok na hindi nasisinghot. Pero pumapasok sa iyong isipan. Ang bawat hingang nilalanghap ay nagdadala ng mga bulong. At ang mga bulong ay naguutos ng iisang bagay. "Matulog ka! Matulog! Sa amin ka na!" Sa harap ng simbahan, habang unti-unting nababalutan ng itim na aninong dumadaloy mula sa langit, sina Nico at Ella ay humakbang papasok. Wala ng oras. Ang mga mata nila ay punong-puno ng takot. Pero ang takot ay hindi na sapat upang huminto. Ang loob ng simbahan ay tila naging ibang mundo. Ang mga bangkong kahoy ay lumubog sa sahig. At ang sahig ay hindi na semento, kundi laman, parang nabubuhay. Ang mga rebulto ng mga santo ay nakatalikod lahat at ang altar ay may bahid ng dugo. Sa gitna ng altar ay naroon si Mang Andres. Duguan ang katawan, hawak pa rin ang kanyang pilak na krusipihong bantay pinto. Wala na siyang malay, nakatirik ang mata pero buhay pa. "Ella, dalian natin," sabay sabing halos bulong ni Nico. "Kailangan nating makuha ang kampanang tinutukoy ni Tata Domeng." Pero bago sila makalapit, may gumapang mula sa ilalim ng altar. Hindi ito basta nilalang. Ito ay saksi. Isang matandang tagagising.
May napakalaking ulo na puno ng bibig. Walang mata, walang ilong. Puro bibig na bumubulong ng panalangin sa baligtad na Latin. Bumuka ang isa sa kanyang mga bunganga at mula roon ay lumabas ang maliliit na mga kamay. Tila mga batang nais sumama sa kanilang ina. At ang ina ay ang kadiliman. Sa kabilang dako, si Tata Domeng ay nakarating na sa paanan ng bundok kung saan nakatayo ang lumang simbahan ng Kanluranin. Dala ang kanyang baston, ang libro ng baybayin at isang sisidlan ng pinaghalong asin at durog na buto ng ahas. Ang daan pataas ay puno ng ulap na hindi basta hamog, kundi mga multo ng mga dating tagabantay. Hindi pa huli, bulong niya. Ang kampanang iyon, ang kampana ng oras, ang huling panangga ng San Alvaro laban sa ganap na paglamo ng gabi. Pero kailangan ito patunugin ng isang taong hindi pa natutulog sa kahit isang itim na araw. At ang tanging natitira ay si Nico. Samantala, sa bayan, si Aling Tersing ay umiiyak habang isinasara ang kanyang mga bintana gamit ang mga tela ng lumang habing itneg. Isa-isa niyang pinapahid ng langis ang bawat sulok ng bahay habang binubulong ang dasal na itinuro ng kanyang lola, isang dasal na hindi bahagi ng simbahan kundi ng sinaunang karunungan. Ngunit wala nang silid na ligtas ngayon dahil ang mga tagagising ay natuto ng pumasok sa panaginip. Kahit natutulog ka, maaari ka pa rin nilang hatakin. Sa ilalim ng simbahan, sina Nico at Ella ay patuloy na tumatakbo sa mga lumulubog na sahig ng laman. Sa paligid nila, bawat dingding ay may mukhang nakalitaw. Ang mga dating gising, ngayoy bahagi na ng simbahan. Nandito yung kampana, sigaw ni Ella. At doon nila nakita, sa ilalim ng lumang krusipihong puno ng kalawang, nakasabit ang isang kampanang may mga ukit sa baybayin. Susi ng atlog, pagbangon. Nang hawakan ito ni Nico, biglang lumiwanag ang paligid. Ang liwanag ay hindi liwanag ng araw. Ito ay liwanag ng alaala, ng mga panahong wala pa ang itim na araw. Mga tawa ng bata, mga dasal ng matatanda, mga amoy ng inani sa bukid. Muling tumunog ang kampana pero isang mahinang himig lang ang narinig. Dahil hindi pa sapat. Sa langit, bumabalot na ang mga nilalang. Ang isa sa kanila, ang tinatawag na ina ng panaginip, ay bumaba mula sa ulap. Siya ang unang nilalang na nakaputol ng tulog ng isang buot matatag na bayan. Ang kanyang buhok ay ulap, ang kanyang mata ay kandilang namamatay. Simula na ang huling paghatak. Ipadala ang araw ng walang gisingan. At bigla, pumatay ang lahat ng orasan. Ang bawat relo sa buong San Alvaro, mula digital hanggang lumang wall clock, tumigil sa 3:33 ng madaling araw. At doon nagsimula ang huling gabi. Lahat ng hindi patulog ay sabay-sabay nakarinig ng isang malalim na tinig sa kanilang isipan. Hindi na ito panaginip, tapos na ang tulog, tapos na ang gising, oras na ng paglimot. Sa ilalim ng simbahan ng San Alvaro, si Nico ay nakatayo sa harap ng kampanang may sinaunang baybayin, ang kampana ng atlog. Sa kanyang likuran, si Ella ay nananatiling alerto. Hawak ang rosaryong naglalabas ng mahinang liwanag
habang ang sahig ay patuloy na gumagalaw, humihinga, tila isang buhay na nilalang. "Ba't hindi tumutunog ng buo?" tanong ni Ella habang nanginginig ang boses. Pinagmasdan ni Nico ang kampana. Sa ilalim nito may uka, tila isang butas para sa isang pangalawang susi. May nawawalang bahagi. Hindi sapat ang iisang tugtog para itulak ang dilim pabalik sa pinagmulan nito. At bigla, nagbago ang paligid. Ang simbahan ay tila naging dagat ng alaala. Ang mga dingding ay naglaho. Sa halip, lumitaw ang mga mukha ng mga dating taga San Alvaro. Mga nawala, mga hinila ng dilim, mga iniwang tulog at hindi na nagising. Ang tinig ni Ina ng panaginip ay muling lumaganap sa ere. Walang makakatakas, kahit ang mga gumising ay mapapagod rin, at ang pagod ay pintuan ng tulog, at ang tulog ay pintuan ko. Sa itaas ng bundok, si Tata Dumeng ay naabot na ang lumang simbahan ng Kanluranin. Ang pinto ay puno ng alikabok, ngunit may nakasulat na ukit. "Huwag kang kakatok kung hindi ka handang sumagot." Huminga siya ng malalim, tumapik ng 3 beses. Pagpasok niya, walang laman ng simbahan. Pero sa gitna ng altar, may isa pang kampana, kapatid ng kampanang hawak ni Nico, ang kampana ng gising. Dalawa pala sila, bulong ni Tata Dumeng. Isa para sa katawan, isa para sa kaluluwa. Pinuhat niya ito mabigat, tila pasan, ng libo-libong alaala ng mga nilamon ng dilim. Sinimulan na niyang bumaba ng bundok. Alam niyang wala na siyang maraming oras. Sa loob ng simbahan ng San Alvaro, dumarami ang mga tagagising, ang mga aninong gumagapang sa dingding, mga nilalang na tila nagmula sa bangungot ng iba't ibang lahi. May mukhang Tsino, Kastila, Moro, at katutubong galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang bawat isa sa kanila ay may bitbit na isang anyo ng panaginip na masyadong totoo. Isang ina na sumisigaw sa ospital pero walang anak sa tiyan. Isang batang naghahanap ng nanay sa eskinita na walang dulo. Isang matandang paulit-ulit ang dasal habang unti-unting nilulunod ng itim na tubig. Nico at Ella ay halos hindi na makatayo sa bigat ng damdamin. "Kailangan natin ang pangalawang kampana," sabi ni Nico. "Kung hindi, wala na tayong pagkakataon." Samantala, si Mang Andres, bagamat sugatan, ay muling nagkamalay. Ang kanyang palad ay may marka ng apoy. Tila nasunog ng krus na bitbit niya noon. Ngunit sa kabila ng sakit, nakatanggap siya ng pangitain. 2 kampana dapat sabay na tumunog bago sumapit ang ikafharuk ng madaling araw. At sa paligid niya, nagsimulang magningning ang mga ukit sa sahig ng simbahan. Mga sinaunang baybayin na pinatungan ng semento ng modernong panahon. Ang mga lihim ng lumang bayan ay unti-unting bumabalik. Sa bayan, unti-unti nang bumabagsak ang mga bahay. Hindi sa pisikal na pagkasira, kundi sa pagkalimot. Ang mga larawan sa pader ay nabubura. Ang mga alaala ng pamilya ay unti-unting nawawala sa mga isipan. Ang mga pangalan sa puntod ay hindi na mabasa. Ang mismong kasaysayan ng San Alvaro ay nabubura sa mismong oras na hindi gumagalaw. At ang mga natitirang gising, kabilang na sina Aling Tersing,
si Junjun at ang ilang kabataan sa barangay hall. Lahat sila ay nagsimula ng makalimutan ang sarili nilang pangalan. Sa pinakapusod ng dilim, sa tore ng simbahan, lumitaw ang pinakamatandang tagagising, ang tinatawag na siya na hindi kailanman natulog. Isang dambuhalang nilalang na may mukha ng lahat ng natulog at hindi na nagising. May 9 na bibig at bawat bibig ay kumakanta ng awit ng panaginip. Kapag narinig mo ito, unti-unti mong nakakalimutang may dahilan pa para magising. Lumapit siya sa simbahan. At sa kanyang paglapit, ang buong bayan ay nagsimulang umikot sa paligid ng tore. Parang ginagawang orasan. Isang orasan na papunta sa tuluyang paglimot. Ngunit sa mismong sandali ng kabiguan, bumukas ang pinto ng simbahan. Si Tata Dumeng ay dumating, dala ang kampana ng gising. "Handa ka na ba, Nico?" Sigaw niya. Tumango si Nico. Sa parehong sandali, si Ella ay lumuhod at nagsimulang manalangin sa wikang hindi niya alam, ngunit tila galing sa lahi ng kanyang mga ninuno. Ang 2 kampana ay inilagay sa altar. Sa sabay, sabi ni Tata Dumeng, sa tapat ng huling segundo, sa huling kampanilya ng orasan, 3:59 siyaw 59 tumigil ang lahat ng tunog. Walang ingay, walang paghinga, walang tibok ng puso, at sabay tumunog ang 2 kampana. Klanggang-gaw, tsa-tsa-hey! Ang tunog ay tila bumiyak sa mismong himpapawid. Ang dilim ay napunit. Ang mga tagagising ay nagsisigaw. Ang langit ay bumukas, hindi sa kadiliman, kundi sa isang maputlang liwanag. At sa liwanag na iyon, nakita ni Nico ang kanyang sarili bilang bata. Nakita ni Ella ang kanyang lola. Nakita ni Aling Tersing ang nawawalang si Ruben. At ang buong San Alvaro ay sandaling nakahinga. Ngunit hindi pa ito tapos. Dahil ang pinakamatandang tagagising ay hindi pa umaalis at ang kanyang mga mata ay ngayon lang bumukas. Ang buong San Alvaro ay tila lumulutang sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Tumunog na ang 2 kampana. Isang tunog na bumasag sa katahimikan, gumising sa mga natutulog, at sandaling nagpabalik ng liwanag sa bayan. Ngunit sa itaas ng tore ng simbahan, ang pinakamatandang tagagising, ang nilalang na tinatawag na siya na hindi kailanman natulog, ay ngayon lang idininilat ang kanyang 9 na mata. Ang bawat mata ay naglalaman ng isang mundo ng panaginip. Ang unang mata ay nagpapakita ng isang bayan kung saan ang lahat ay natutulog habang nakatayo, hindi na muling gumalaw. Ang ikalawang mata ay puno ng apoy, pero apoy na walang init, apoy na nagpapalabo sa alaala. Ang ikatlong mata ay isang bata nakatali sa duyan, paulit-ulit na inaawitan ng boses ng wala. At ang iba pa ay nagpapakita ng mga buhay na hindi mo alam kung panaginip pa o totoo na. At nang bumukas ang 9 na mata, nagsimula nang bumagsak ang liwanag ng kampana. "Hindi niyo ko mawawakasan," sigaw ng nilalang. Ang boses nito ay hindi dumaan sa hangin, kundi sa isip ng bawat tao sa San Alvaro. Ang mga sanggol ay biglang umiyak sa gitna ng gabi. Kansya, mga matatanda ay biglang naluha kahit tulog.
Ang mga alagang hayop tahimik pa rin, pero ang kanilang mga mata pula na. Sabay-sabay na pumutok ang ilaw sa buong bayan. Walang kuryente, pero ang mga bombilya ay nagsindi ng kusa. Ang liwanag ay hindi sa Diyos. Ito ay liwanag ng nalalapit na tuluyang paglimot. Sa loob ng simbahan, si Nico ay nakaluhod. Hawak pa rin ang hawakan ng kampana. Parang hindi sapat, bulong niya. Si Ella ay tulala, dinudugo na ang ilong, hawak-hawak ang dibdib. Ang kampana, hindi sapat panggising, kailangan natin ng sakripisyo. Tumayo si Tata Domeng, hinawakan ng pilak na krusipihong bit-bit pa rin niya mula pa noong una. Ang kampana ay hindi lang panggising, ito'y pintuan. At para mabuksan ang pintuan, may kailangang magbukas mula sa kabila. Lumingon siya kay Nico. Handa ka bang pumasok sa panaginip para buksan ito sa loob? Sa gilid ng simbahan, isang lihim na pintuang bakal ang bumukas. Sa loob nito, isang makitid na lagusan. Papasok sa kailaliman ng simbahan, ang tinatawag na kaluluwang silid. Ayon sa alamat, ito raw ang pinakagitna ng San Alvaro, kung saan naiipon ang lahat ng hindi natuloy na panaginip, mga pangarap na pinutol ng pagkamatay, mga hiling na hindi naabot, mga damdaming nilamon ng gabi. Dito dapat pumunta si Nico. Kung pumasok ka, babala ni Tata Domeng, maaaring hindi ka na bumalik. Pero kung makuha mo ang huling tunog ng loob, kaya nitong wakasan ang itim na araw. Habang si Nico ay bumababa sa lagusan, sa itaas ay naghahanda na si Tata Domeng at Ella sa pagsugod ng nilalang. Ang tore ng simbahan ay nanginginig na para bang buhay ito at sinusubukang itapon palabas ang nilalang na pumasok dito. Ang mga anino sa labas ay dumarami. Ngayon, hindi lang tagagising ang naroroon. Naroroon na rin ang mga tagalimot, mga nilalang na sumusunggab sa iyong pangalan, at kapag nakuha nila ito, hindi ka na matatawag ng kahit sino. Ella, mahinang sabi ni Domeng. Pag kinuha nila ang pangalan mo, hawakan mo ito, sabay abot ng maliit na papel na may baybayin. Sa kaluluwang silid, si Nico ay nakarating sa gitna. Wala siyang makita, maliban sa isang malaking salamin. Sa salaming iyon, nakita niya ang sarili niya bilang sanggol habang kinakalong ng kanyang nanay. Isang alaala ng isang hating gabing umuulan, may pagkanta sa himig ng sana'y di magising. At sa tuktok ng salamin may ukit. Ang hindi mo tanggap ay mananatili sa panaginip. Napaluha si Nico. Ito pala ang huling susi, ang pagtanggap sa lahat ng ayaw mong gisingin. Samantala sa simbahan, biglang tumigil sa ero ang matandang tagagising. Napalingon ito, tila may naramdaman. At mula sa ilalim ng simbahan, tumunog ang pinakamatining na kampana. Isang tunog mula sa loob ng panaginip. K-L-Lib. At sa isang iglap, ang mga mata ng matandang nilalang ay isa-isang pumikit. Ang langit ay pumutok sa liwanag. Ang mga bahay ay muling nagkaroon ng kulay. Ang mga tao nagsimulang magising. Pero isang tanong ang naiwan kay Ella. Bakit hindi pa umaakyat si Nico? Tumakbo siya sa lagusan. Ngunit pagdating niya roon, wala na si Nico. Sa sahig,
Isang papel lamang ang naiwan, may baybayin na ibig sabihin ay, sa panaginip ako'y muling gising. Sa ilalim ng simbahan ng San Alvaro, walang ni Anino ni Nico. Si Ella, hawak-hawak ang papel na may baybayin, ay nakaluhod sa dulo ng lagusan. Ang liwanag ng huling tunog ng kampana ay unti-unting kumupas. Ngunit sa kanyang paligid, nararamdaman pa rin niya ang panginginig ng lupa, hindi sa takot kundi sa pagbabago. Nasaan ka, Nico? Bulong niya. Isinilid niya ang papel sa kanyang dibdib at bumalik sa itaas, kung saan si Tata Domeng ay nakatanaw sa paligid ng bayan. Sa buong San Alvaro, isang himalang tila imposible ang nagaganap. Ang mga bahay na unti-unting nabura, muling nabubuo. Ang mga larawan sa pader ay bumalik. Ang mga pangalan sa puntod ay muling mababasa. Ang mga taong halos tuluyan nang nalunod sa dilim ng itim na araw ay unti-unting nagkakakilala muli. Nanay, bulong ng batang si Junjun sa matandang babaeng biglang napatingin sa kanya na may luha sa mata. Anak ko, sagot ng babae. Nagyakapan sila sa gitna ng plaza habang ang mga ilaw ay natural ng sumisindi, hindi na sinasapian ng hiwagang enerhiya. Ngunit kahit may liwanag, hindi pa rin masabing ligtas na sila. Sa tore ng simbahan, ang nilalang na tinawag na siya na hindi kailanman natulog ay tuluyang naglaho, ngunit naiwan ang kanyang anino, nakadikit sa semento ng altar. Parang marka ng kasaysayang hindi na mabubura. At sa gitna ng altar, nakaukit na ngayon ang mga salitang, ang oras ng dilim ay hindi nawawala. Binabayaran lamang upang hindi bumalik. Si Ella at Tata Domeng ay tumayo sa harap ng altar. Si Nico, hindi siya bumalik. Oo, sagot ni Domeng. Pero siya ang dahilan kung bakit nagising ang bayan. Tumahimik sila sandali. Pero hanggang kailan? Tanong ni Ella. Hanggang may natututo, hanggang may nagbabantay, hanggang may mga tulad niyong hindi natatakot sumilip sa loob ng panaginip, sagot ng matanda. Ngunit sa malayo, sa kabilang bundok ng San Alvaro, may isang matandang lalaki ang naglalakad. Dala niya ang isang sako ng gamit at sa kanyang leeg ay may hawak na kampanilyang tila lumang-luma ngunit umiilaw sa loob. Tumigil siya sa gilid ng bangin at pinuksan ang isang lumang kwaderno. Sa unang pahina may nakasulat, Itim na araw, San Alvaro, Tagumpay. Pero may mga bayan, pa. Tiningnan niya ang listahan. Sunod, Lanuza, Sugbong Tiogon, Kalilangan. At isang lugar na walang pangalan, na hindi kailanman nagising mula pa noong unang sigaw ng kampana. Samantala, sa isang silid sa simbahan na dati hindi nabubuksan, may isang batang lalaki ang nagising. Marumi, maputla, nanginginig. Anong pangalan mo, iho? Tanong ng isang madre na ngayon lang muling bumalik sa kumbento. Tahimik ang bata. Tumingin ito sa bintana at may nakita sa langit. Isang kampanilyang parang ginto, lumulutang. Ang pangalan ko po, sagot ng bata, ay Nico. Ngunit hindi ito ang Nico na umalis. Ito ay bagong katawang walang nakaraang alaala. Ngunit may mga mata ng isang taong sumilip sa panaginip at bumalik. At sa dulo ng langit, isang huni ng kampana ang muling narinig. Isang paalala
na ang itim na araw ay hindi nawawala. Natutulog lang. Pagkalipas ng ilang araw mula nang magising ang bayan ng San Alvaro, unti-unti nang nagbalik sa dati ang mga tao. Ngunit sa likod ng ngiti at saya, may mga lihim na hindi pa napapanumbalik. Si Nico, bagamat muling nabuhay, ay tila may kakaibang ningning sa mga mata. Isang bahid ng kalungkutan at pangamba na hindi maipaliwanag. Isang gabi, naglakad, si Nico patungo sa tabi ng ilog kung saan siya unang nakaramdam ng kakaibang lamig. Doong napansin niyang may mga anino na sumusunod sa kanya. Hindi halata sa iba, ngunit ramdam niya ang malamig na paghinga sa kanyang batok. Lumapit ang isa sa mga anino. Isang tao na tila hugis takip silim. Walang mukha, ngunit may mga matang naglalagablab. Hindi ka patapos, Nico, bulong ng anino. Bakit? Ano pa ang dapat kong gawin? Tanong niya, nanginginig. Ang itim na araw ay hindi lamang isang gabi na walang sikat ng araw, sagot ng anino. Ito ay isang siklo. Ang mga tagagising ay nananatili, naghahanap ng mga nagtatangkang tuluyang gumising. Kinabukasan, nagtipon sina Ella, Tata Domeng at ang bagong gising na si Nico. May mga anino na sumusunod sa akin, pagtatapat ni Nico. Parang mga banta na hindi ko pa natatapos ang laban. Ang itim na araw ay mas malalim kaysa sa alam natin, paliwanag ni Tata Domeng. Hindi ito isang simpleng gabi. Isa itong sumpa na paulit-ulit na bumabalik, naghahanap ng mga bagong biktima. Habang nag-uusap, may narinig silang mga yabag sa labas ng bahay. Bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok, basang-basa, mukha'y lumuha. Ipinararating ako ni Aling Rosa. May nangyayari sa Lanuza, sabi ng lalaki. Lanuza, sagot ni Ella. Isa sa mga bayan sa listahan ni Tatang. Oo, may mga tao na biglang naglalaho tuwing gabi ng ika-32. At ang mga naiwan, may mga matang pula, tulad ng mga sinasabi ninyo tungkol sa San Alvaro. Nagpasya silang pumunta sa Lanuza upang siyasatin ang mga pangyayari. Habang papalapit sila sa bayan, unti-unting naramdaman nila ang lamig at katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang galaw ng hayop. Parang tahimik na tahimik ang lahat, wika ni Ella. Nang sumapit ang ika-13 ng buwan, nagtipon sila sa plaza. Dala ang kampana mula sa San Alvaro at mga orasyon na ibinigay ni Tata Domeng. Habang tumitindi ang dilim, naramdaman nila ang presensya ng mga tagagising. Hindi tayo dapat magising ng tuluyan, babalaan ni Tata Domeng. Sa gitna ng gabi, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Mula sa mga anino, lumitaw ang mga nilalang, mga tagagising at mga bagong halimaw na may mas malalakas na kapangyarihan. Lumaban sina Nico, Ella at Tata Domeng gamit ang kampana at mga orasyon. Ngunit isang anino ang lumapit kay Nico. May dalang selyo na may baybayin. Kung hindi mo pipigilan ito, bulong ng anino, maaari kang mawala ng tuluyan. Si Nico ay nagawang tanggalin ng selyo gamit ang lakas ng loob at puso. Hindi ako matatakot, sigaw niya. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa kampana. Pinawi ang mga anino. Ngunit ang isang anino ay nakatakas, nagbabantang babalik. Pagkatapos ng laban, napagtanto nila na ang itim na araw
ay isang sumpa na unti-unting lumalaganap sa iba pang bayan. At si Nico, siya ang susi upang matapos ang sumpa. Habang nagmumuni-muni sa kanilang pansamantalang kaligtasan sa Lanuza, nagpasya si Tata Domeng na ibahagi ang sinaunang kwento tungkol sa pinagmulan ng itim na araw. Isang lihim na matagal nang itinatago ng mga matatanda sa Mindanao. Noong unang panahon, simula ni Tata Domeng, may isang makapangyarihang dato na ang pangalan ay Datu Salim. Siya ay tagapangalaga ng kapayapaan sa kanilang lupa, ngunit naging sakim at mapang-api ang kanyang puso. Sa paghahangad niyang palawigin ang kanyang nasasakupan, nilabag niya ang mga sagradong kautusan ng kalikasan. Nalason niya ang isang banal na ilog na pinaniniwala ang tirahan ng mga diwata at espiritu ng kagubatan. Dahil dito, isinumpa siya ng mga engkanto. Sa bawat ika-13 na araw ng buwan, ang araw ay hindi sisikat. Isang araw ng kadiliman na tinawag na itim na araw. Datu Salim ay pinarusahan ng mga espiritu. Ngunit hindi siya namatay ng tuluyan. Sa halip, naging unang tagagising, isang nilalang na nagbabantay sa itim na araw at kumukuha ng mga nalalabi sa kanyang sumpa. Ang sumpa ay nagpatuloy sa mga susunod na henerasyon. Ang itim na araw ay hindi lamang isang araw ng kadiliman, kundi isang paalala ng mga kasalanan sa kalikasan at sa mga espiritu. Ngayon, ang mga tagagising ay mga nilalang na nagmumula sa sumpa ni Datu Salim. Kung sino man ang hindi matulog sa oras ng itim na araw, sila ay dadalhin sa mundo ng mga panaginip at minsan ay hindi na makakabalik. Si Nico ay nanahimik at nag-isip. Paano natin matatapos ang sumpa, Tatang? Nawawala ang susi, sagot ni Domeng, at iyon ay ang puso ng bayan. Ang tunay na pagsisisi, pagkilala sa kasalanan at pagkakaisa. Kung hindi tayo magsasama-sama, kung hindi natin itatama ang mga pagkakamali, ang itim na araw ay patuloy na babalik. Nagpasya silang bumalik sa San Alvaro upang tipunin ang mga tao at simulan ang isang ritual ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa mga espiritu. Ngunit habang papalapit sila sa bayan, napansin nilang may mga bagong senyales ng dilim. Mga itim na ulap na unti-unting bumabalot sa kalangitan at ang mga kampana ay unti-unting nawawala ang tunog. Sa likod ng mga anino, isang lihim na grupo ang nagbabalak. Isang kulto na nag-aalay ng mga tao bilang sakripisyo upang mapanatili ang kapangyarihan ng itim na araw. Ang laban para sa kalayaan ng San Alvaro at ng mga bayan sa paligid ay hindi pa tapos. Sa pagbalik nila sa San Alvaro, agad na nagtipon sina Nico, Ella, Tata Domeng at ilan pang mga kabataan mula sa mga karatigbayan. Ramdam na ramdam nila ang bigat ng sumpa sa hangin at ang tahimik na paghihintay ng mga tagagising. Dapat nating wakasan ito ngayon, wika ni Nico. Hawak ang kampana ng simbahan na ngayon ay may bagong ukit ng mga orasyon. Hindi na sapat ang pagtulog lamang. Kailangan nating labanan ang dilim. Habang naghahanda sila para sa ritual sa gitna ng plaza,
dumating ang mga miyembro ng kulto na lihim na sumasamba sa itim na araw. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan. Mga kamay ay may dugo ng mga biktima. Hindi namin hahayaan na sirain ninyo ang aming gabay, banta ng pinuno ng kulto. Nagumpisa ang sagupaan. Naglaban ang liwanag ng kampana at mga orasyon ni Tata Domeng laban sa kadiliman ng mga anino at mga nilalang na nilikha ng kulto. Si Nico ay nilusob ng isang tagagising. Malaki, madilim, may mga matang naglalagablab. Ngunit ginamit niya ang lakas ng loob at ang tunog ng kampana upang itaboy ito. Habang naglalaban, napansin ni Ella ang isang malaking sigaw sa gitna ng kulto. Isang batang babae ang kinulong at inaalay bilang sakripisyo upang mapanatili ang kapangyarihan ng itim na araw. Hindi namin pwedeng hayaan, sigaw ni Ella, at agad silang nagtulungan upang palayain ang bata. Dumilim ang paligid nang lumakas ang puwersa ng kulto, ngunit si Nico gamit ang kampana at ang kanyang tapang ay nakalikha ng liwanag na unti-unting sumisira sa mga anino. Sa huling sagupaan, si Tata Domeng ay nagbato ng isang orasyon na nagsimulang bumalot sa buong plaza. Naglilikha ng isang aura ng liwanag at katahimikan. Ang mga tagagising ay unti-unting nawala at ang mga miyembro ng kulto ay napalayas. Ngunit may isang bagay na nagbago. Si Nico ay naramdaman ang isang malamig na hawak sa kanyang puso. Ito ay isang huling babala mula sa orihinal na tagagising. Si Datu Salim mismo ay bumabangon mula sa kanyang sumpa. Ang laban ay hindi pa tapos, wika ni Tata Domeng. Ito ay panimula lamang ng huling yugto. Habang papalalim, ang gabi, tahimik ang buong San Alvaro. Ngunit sa puso ni Nico, ramdam niya ang hindi mapigil na pagigting. Ang malamig na hawak sa kanyang puso, ang sumpa ni Datu Salim, ay unti-unting lumalakas. Sa ilalim ng buwan na nagkukubli sa likod ng mga ulap, naglakad si Nico patungo sa sinaunang dambana sa gubat na tinatawag ng mga matatanda na pusod ng kadiliman. Dito nagsimula ang sumpa, dito rin dapat matapos. Kasama niya si Ella, Tata Domeng at ilang matapang na mga tagabayan. Lahat ay may hawak na kandila, krus at mga orasyon na kanilang natutunan. Pagdating nila sa dambana, naroon na ang isang napakalaking anino. Si Datu Salim, ang unang tagagising, naglalabas ng matinding enerhiya ng dilim. Lumayo kayo, sigaw ni Tata Domeng habang binabasa ang orasyon ng paglilinis. Ngunit hindi ito madaling natapos. Si Datu Salim ay lumaban gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang kontrol sa dilim, ang pagpapawalang saysay ng liwanag, at ang pagwasak sa tapang ng mga tao. Nagkagulo ang paligid. Ang mga kandila ay nauupos, ngunit hindi sila sumuko. Si Nico, sa kabila ng takot, ay humawak ng mahigpit sa kampana. Isang malakas na tunog ng kampana ang pumuno sa hangin, kaya tumahimik ang lahat, kahit ang mga kuliglig at hangin. Ang sumpa ay hindi lamang sa dilim. Sigaw ni Nico, ito ay sa puso ng tao, sa takot, sa galit, sa pagkalimot sa kabutihan. Sa mga salitang iyon, lumabas ang liwanag mula sa kampana, unti-unting bumalot kay Datu Salim. Nagsimula siyang humina,
unti-unting nawala ang kanyang anyo hanggang sa siya ay naging isang abo na dinala ng hangin palayo sa gubat. Ang itim na araw ay natapos. Ang araw ay muling sumikat sa San Alvaro, nagdala ng liwanag at pag-asa. Sa bayan, nagtipon-tipon ang lahat. Nagsimula silang maghilom, magbuklod at alalahanin ang mga aral ng sumpa. At dito nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa napakakilabot at napakagandang paglalakbay na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong Ang Oras ng Itim na Araw mula sa puso ng Mindanao hanggang sa mga pangarap nating maging ligtas sa dilim. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ng inyong mga saloobin dito sa aming YouTube channel na Amazing AII TV Fusion and Tagalog Stories. At syempre, mag-subscribe na rin para sa mas marami pang mga kwento na magpapakaba, magpapakita ng kultura at magbibigay aral. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga ka-amazing, mag-iingat kayo, matulog ng maayos at huwag magising sa oras ng itim na araw. Paalam at salamat ulit.